For today's video guys, tayo po ay magbabasa ng Biblia. So makinig po kayo nang may matutunan po kayo sa mga salita ng ating Diyos. So sisimulan na po natin. Ang ating pong babasahin ay ipinapatay ang mga batang lalaki. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebreo na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng ikalawang ay Puah. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin niyo sa kanila sa upuang panganakan. Kung lalaki ay patayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng mga iniutos sa kanilang mga hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito? At hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki. Sinabi ng mga hilot sa Paraon, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malakas at nakapanganak ng bago dumating ang hilot sa kanila. Kaya't ang mga Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumating at naging napakalakas. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. Pagkatapos iniutos ni Paraon sa kanyang buong bayan, itatapon ninyo sa ilog ang bawat lalaking ipinanganak, ngunit bawat babae ay hayaan ninyong mabuhay. Ito guys. Isinilang si Moises. So, guys, pakinggan nyo po nang may makuha po kayong teksto. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki nang kanyang makita na ito ay maganda. Kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng betun at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon ang anak na babae ni Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiiyak at kanyang kinawawaan. Siya at sinabi ito, isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Paraon,
Aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebreya na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Sinabi sa kanya ng kanyang anak ng Paraon, "Umalis ka." Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak ng Paraon sa kanya, "Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita." Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Paraon. At ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises. Dahil sinabi niya, "Sapagkat aking iniahon siya sa tubig." Tumakas si Moises patungo sa Midian. Nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Ehipsyo na binugbog ng isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa magkatabi-kabilang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhangin. Nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglaban at kanyang sinabi sa gumagawa ng masama, "Bakit mo sinasaktan ang iyong kasama?" So, hanggang dun lang guys. Hanapin nyo na lang po ang ating part 2. Bye.